4 na taong itinago ang bangkay ng isang ina mula sa septic tank at sinemento ito. Isang karumal-dumal na pagpatay at ang salarin ay ang sarili nitong anak. Paano nangyari ang ganitong krimen? Panoorin ang buong kwento ni Maria Evelyn Sayos ng Dasmariñas, Cavite. Nakatira si Evelyn at ang kanyang pamilya sa Villa Luisa Home sa Dasmariñas, Cavite. Kilala siya ng mga kaibigan at kapitbahay bilang isang babaeng hindi matinag ang determinasyon. Isang inang walang kapagurang nagsikap upang maitaguyod ang katatagan ng kanyang pamilya sa kabila ng bigat na mga hamon sa buhay at pagiging nag-iisang magulang. Isinabuhay ni Maria Evelyn Sayos ang tibay at tatag na sumasagisag sa hindi mabilang ng mga Pilipinang solong ina na namatay ang kanyang asawa sa bata pang edad. Bago namatay ang asawa ni Evelyn ay nakapag-iwan pa ito ng isang bahay sa Singapore na kung saan pwede niyang ibenta kung wala na talagang perang pwedeng pagkunan. Sa edad na 54, kinugol niya ang mga dekada sa pagharap sa mabibigat na hamon ng pagpapalaki sa dalawa niyang anak, si Joanna Marie at ang kapatid nitong si John Michael. Si John Michael, ang anak na lalaki, ay mas tahimik at may sapat na gulang sa pag-iisip. Madalas ito ang nagpapakalma at nagpapatatag sa loob ng tahanan. Si Joanna naman ay larawan ng paghihimagsik ng kabataan, na humaling sa mga party, pag-inom at mapusok na asal. Gabi-gabing balisa at di makatulog si Evelyn sapagkat kadalasang late na sa gabi umuwi ito. Di kalaunan, nabuntis si Joanna sa edad na 16 ng kanyang nobyo na si Ronald James Ruby. Tuluyang gumuho ang minsay matatag na balanse ng pamilya. Para kay Evelyn, ang pagbubuntis ng anak sa murang edad ay isang malaking kahihiyan sa kanilang pamilya. Gayunman, napalitan ng pagmamahal at malasakit ang dating galit at pagkadismaya ng ina ng mga anak si Joanna. Umasa si Evelyn na ang pagiging ina ni Joanna ay ang makakapagpabago sa pananaw ng anak. Dahil sa kahilingan ng anak na si Joanna na mabuo ang kanyang pamilya, ay pumayag ang ito na lumipat si Ronald sa kanilang bahay kahit labag ito sa kanyang loob. Naghanap ng trabaho ang kapatid ni Joanna na si Michael upang matulungan ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Dito nagsimula ang tensyon ng ina at ni Ronald. Ilang buwan ang lumipas ay napagtanto ni Evelyn ang bigat ng responsibilidad bilang lola. Walang pinansyal na suporta ang ama dahil walang trabaho si Ronald at pabayang ina si Joanna sa kanyang anak. Di kalaunan ay nainis si Ronald sa hiling ni Evelyn na maghanap siya ng trabaho at mag-ambag sa tahanan. Sa bawat usapan tungkol sa pananagutan at responsibilidad, ay mas lalo pang tumindi ang kanyang hinanakit at galit. Para kay Joanna, ang mga puna ng kanyang ina ay tila nakakasakal at mapanghusga. Ang gabay ng ina ay itinuturing ni Joanna na walang tigil na pangungulit at pakikialam. Nais ng batang ina ang kalayaang mamuhay ng walang mga sermon tungkol sa pananagutan, samantalang hindi maunawaan ni Evelyn kung baanong nagagawa ng kanyang anak na maging ganoong kapabaya sa kapakanan ng sariling anak. Ang mga araw-araw na alitang ito ay mas lalo pang lumala sa paglipas ng taon at ito'y lumikha ng malaking tensyon. Isang tensyong kalaunay sasabog sa karahasan. Isang araw, kinumbinsi ni Ronald si Joanna na ang ina nitong si Evelyn ang pulot-dulo ng mga problema nila. Ang pagpupuna nito at pangiinsulto sa kanila ang nagpawala sa kanilang kaligayahan bilang malayang magulang sa pagpapalaki sa kanilang sariling anak. Dito nabuo ang plano ng dalawa na patayin ang sariling ina. Gabi ng August 20, 2016, nilapitan ni Joanna ang kanyang ina dala ang isang unusual request. Sinabi niya kay Evelyn na may inihanda siyang sorpresa sa basement ng kanilang bahay. Sa gitna ng kanilang tensyonadong ugnayan, naramdaman ni Evelyn ang pagka-curious nito at pag-asa na baka ito na ang tanda ng pagsisikap ng kanyang anak na makipag-ayos at ayusin ang kanilang relasyon.
Sinundan ni Evelyn ang kanyang anak pababa ng hagdan, hindi batid na siya'y papasok na sa isang bitag. Naghihintay si Ronald sa dilim, dala ang martilyo. Habang bumababa si Evelyn sa basement, bigla siyang pinaghahataw ni Ronald mula sa likuran, paulit-ulit na tinamaan sa ulo. Bumagsak si Evelyn sa sahig, ngunit hindi pa siya patay. Humihinga pa, kumakapit pa sa natitirang buhay sa kabila ng matitinding pinsala. Sa kritikal na sandaling ito, tuluyang lumantad ang tunay na sindak ng krimen. Sa halip na humingi ng tulong ang dalawa, ay inutusan ni Ronald si Joanna na tapusin mismo ang pagpatay. Kinuha ni Joanna ang kutsilyo at sinaksak ang sariling ina ng maraming ulit hanggang sa malagutan ito ng hininga. Pagkatapos, kinaladkad nila ang wala ng buhay na katawan ni Evelyn paakyat sa kusina, isang lugar na matagal na nilang inihanda para sa susunod na yugto ng kanilang plano. Sa likod ng bahay ay may isang hindi pa tapos na septic tank. Binuksan ito at itinapon ang katawan ng ina. Kaumagahan, nagtungo si Ronald sa isang kalapit na hardware store at bumili niyang semento, graba at buhangin upang isemento ang septic tank. Wala ni isa mang nagduda na nasasaksihan nila ang huling yugto ng isang planadong pagtatakip krimen. Upang mas lalong kapanipaniwala ang storya ng dalawa, ibinahagi ni Joanna sa Facebook post na nagpunta ang inang si Evelyn sa Singapore upang magbakasyon. Dito nagsimula ang kahina-inalang kilos sa social media ni Evelyn. Wala itong mga post ng kahit na ano sa Facebook kahit pa nakilala ito na palaging nagpo-post sa kanyang mga lakad. Isang araw, nagtaka ang isang anak ni Evelyn na si John Michael kung bakit hindi ipinaalam ng ina na pupunta ito sa Singapore upang magbakasyon. Tinangkang i-video call ni Michael ang ina, ngunit hindi ito sumasagot. Kinabukasan ay nag-message ito kay Michael na okay lang ito sa Singapore at huwag mag-alala dahil ini-enjoy lamang nito ang kanyang pagbabakasyon. Ang mga buwan ay lumipas ng ilang taon. Lumakas ang hinala ni Michael dahil ang mga message ng ina sa kanya ay purong casual lamang na parang nakikipag-transact sa negosyo. Nawala ang init ng pagmamahal ng ina sa kanya. Nabatid din ng mga kaibigan ni Evelyn na wala na itong komunikasyon sa kanila. Dito nabuo ang tanong ng anak at mga kaibigan ng ina. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Evelyn? 4 na taon nang lumipas. Nakapag-ipon ng pera si Michael at gustong sorpresahin ang kanilang ina sa pagbabalik nito sa kanilang bahay. Naisipan niya na ipa-repair ang kanilang kusina dahil gustong-gusto ng ina na malinis ito lagi. Nag-hire si Michael ng ilang construction workers upang masimula ng pagkukumpuni. Samantala, agad napansin ng mga construction workers ang mga kakaibang sinyalis sa bahay. Ang sahig ng kusina ay nagpapakita ng paulit-ulit na pagsisemento nito. Nang sinimulan nilang hukayin ang sahig upang ayusin ang inaakalang problema sa septic tank, isang mabahong amoy ang unti-unting lumabas mula sa ilalim ng pundasyon. Sa simula, inisip na sanhi ito ng karaniwang dumi sa kanal. Ngunit habang nagpapatuloy ang paghuhukay, lalo pang lumakas ang masangsang na amoy. Dito tumambad ang isang di makilalang bangkay. Naaagnas ito at may kasamang pasaporte at identification cards. Nadiskubre ni Michael na ang mga IDs ay sa kanyang ina. Dito gumuho ang kanyang mundo nang malaman na ang bangkay na ito ay ang kanyang ina. Puno ng galit ang nararamdaman ni Michael dahil sa kasinungalingang ginawa ni Joanna na nasa Singapore ito at nagbabakasyon lamang. Umabot ang balita sa Dasmariñas Police Station at agad na rumispon dito. Ayon sa autopsy, natukoy sa pagsusuri ng bangkay ang maraming bitak sa bunggo, natugma sa mga hampas ng martilyo, mga saksak sa liig at dibdib at mga sugat sa depensa na nagpapakita ng matinding pakikipaglaban ng isang babae para sa kanyang buhay. Kumpirmado sa autopsy na ang kamatayan ni Evelyn ay sanhi ng mga pinsalang ito at hindi dulot ng natural na dahilan o aksidente.
Agad na nakatuon ang investigasyon sa mga miyembro ng sambahayan na naroroon noong Agosto 2016, sina Joanna at Ronald. Una ay itinanggi nila ang krimen at wala silang alam sa nangyari. Ngunit dahil sa pagkakasunod-sunod na ebidensya at maingat na pamamaraan ng interogasyon, sa huli ay inamin ng parehong suspek ang kanilang mga ginawang krimen. Ang kanilang mga pag-amin ay nagbigay liwanag sa kakilakilabot na detalye ng gabing iyon ng Agosto at inilantad ang lawak ng kanilang 4 na taong panlilinlang. Dahil dito, inaresto si Joanna Marie Sayos at Ronald James Ruby sa kasong murder at parricide. Ang pagpatay kay Maria Evelyn Sayos ay itinuturing na isa sa mga pinakanakakabiglang kaso sa kasaysayan ng krimen sa Pilipinas. Hindi lamang dahil sa kalupitang ng kaso, kundi dahil sa planadong kawalang hiyaang sumunod dito. Sa loob ng 4 na taon, ang pagmamahal ng isang ina ay ginawang katawa-tawa ng mismong anak na kanyang sinakripisyo ang lahat para suportahan, habang ang kanyang katawan ay unti-unting naaagnas sa ilalim ng mga paa ng mga nag-aangking nagmamalasakit sa kanya. Paano maipapaliwanag ng isang anak na babae ang pagsaksak sa sariling ina, ang babaeng nagtaguyod sa kanya bilang solong magulang sa kabila ng napakaraming sakripisyo? Paanong nahikayat ng isang binata ang kanyang kasintahan na patayin ang babaeng nagbigay sa kanila ng tirahan at suporta? Maaring hindi ganap na maunawaan ng mga psikolohikal na palaisipang ito, ngunit nagsisilbi silang matinding babala sa kahalagahan ng pagresolba sa hindi pagkakaunawaan sa pamilya bago pa ito humantong sa isang krimen. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito ay mag-like, comment at subscribe para wala kayong ma-miss na mga videos natin. Hanggang sa susunod na True Crime Stories, ingat!